Gayunpaman, bago pa nito masabi ang pangalan, sumabog ang mga labi ng katawan nito, tuluyang nawasak ang sarili, at bahagyang nanlamig si Juan, pinaikit ang mga mata at pasimpleng tumingin sa nawawalang enerhiya na ito, buntong hininga at hindi nasisiyahan. Samantala, si Yun, na pinagpapawisan sa gulat, ay idinilat ang kanyang mga mata, ang kanyang bibig ay nakabukas sa pagkalito. Samantala, si Juan, gamit ang kanyang salamangka, ay bumangon sa himpapawid, naghahanda na ipagpatuloy ang labanan, at nangako na sa pagkakataong ito ay hindi na niya kayo pababayaan. Iniabot niya ang dalawang daliri pasulong, itinuon ang enerhiya sa isang lugar, at inilagay ni Yun ang kanyang kamay sa ilalim ng kanyang balabal upang kumuha ng isa pang bagay, inutusan siyang huminto dahil hindi pa siya tapos. Ngunit naalala niya ang sandaling nakatanggap siya ng mga bagong item. Ngunit bago pa man siya makatapos magsalita, nagpadala si Juan ng napakalaking agos ng magic energy patungo sa kanya, na ikinalubog ni Yun ng lubusan. Tumalikod siya sa pagsabog na lumitaw pagkatapos na bumangga ang magical attack kay Yun, napapikit ang kanyang mga mata sa inis at nagtanong kung bakit siya ay naghihintay. Pagkatapos noon, ibinaling niya ang kanyang atensyon sa ibang bagay, at idinilat ang kanyang mga mata, lumingon sa gilid, nakatingin kay King Wo at Mo at Ran, na natamba na napalilibutan ng magical energy ng ibang tao. Napansin niya na napakaswerte nila, at gamit ang kanyang magic, tinanggal niya ang mga tanikala ng dark energy na binalot ni King Wo. Nang mawala ang alien magic, bumantong hininga siya, nagising at binuksan ang kanyang mga mata, bumangon, at laking gulat niya nang mapansin si Juan sa kanyang harapan, na nagsabing maayos ang lahat at ipinaliwanag niya na naubos na niya ang labis na espiritual na kapangyarihan. Pinayuhan niya itong magpahinga sandali, nangako na tutulungan niya itong makarating sa lungsod. Ngunit bigla siyang natigilan, naramdaman ang pagsabog ng magical energy sa kanyang likuran. Nagtatakang tanong niya, ano yun? Sa sandaling iyon, ang sibat na naglalabas ng enerhiya na ito ay nagsimulang lumiwanag ng mas maliwanag, na nagpapadala ng makapangyarihang haligi ng magical energy pataas na kumikinang ng maliwanag, na bumasag sa mga ulap ng alikabok na tumaas. Kinuha ni Yun ang sibat na ito, tinawag ang pangalan ni Juan, iginuhit ang kanyang atensyon sa kanyang sarili, at ipinahayag na isang hakbang na lang ang layo niya sa pagpatay sa kanya. Pinilit niya talaga siyang isakripisyo ang kanyang huling magical weapon, at habang sinasabi niya ito, itinuon ni Juan ang kanyang atensyon sa batong lumitaw sa gitna ng noo ni Yun. Ang batong ito ay naglalabas ng mga discharge ng magical energy sa lahat ng direksyon, at si Yun ay ngumisi, na sinasabing ngayon ang taong gusto niyang patayin ay si Juan. At tumawa, na si Juan, ngunit hindi natakot, at tinanong kung ano ang sinasabi ni Jung. Iniunat niya ang kanyang kamay, inihanda ang magical energy para ipagpatuloy ang laban. At kahit na hindi niya alam kung ano ang nangyayari kay Yun, nagpasya siya na kung hindi sapat ang isang sword, gagamit siya ng isa pa. Kaagad pagkatapos sabihin ito, nagpadala siya ng isa pang pag-atake patungo sa kanyang kalaban, ngunit siya ay tumawa at ibinaba ang kanyang sibat. Na napansin na siya ay mas malakas na ngayon kaysa kay Juan, pinamamahalaan niya ang kanyang pag-atake, at bilang tugon, nagpadala ng isa pang spell, napansin kung sino si Juan, na paatras pa sa pagkamangha. Gayunpaman, mabilis siyang nag-react, at gamit ang magic, inangat ang hangin ni King Wo, kinaladkad sila sa tabi. Pagkatapos noon, siya mismo ay kumuha ng isang fighting stance, naghahanda para sa labanan, at iniindayog ang kanyang sword, pinigilan niya ang pader ng magic energy na ipinadala ni Yun patungo sa kanya. Ang pag-atake ay medyo makapangyarihan, at si Juan ay kailangang magpumiglas upang manatili sa kanyang mga paa. Nang mawala ang iba pang attack, natigilan siya, iniisip na imposible ito, dahil si Yun ay nasa ikapitong antas ng Purple Palace, at ngayon ay tumaas na siya sa ikalawang antas ng pag-akyat sa katotohanan. Nahulaan niya kung ano ang maaaring makapukaw nito, at naalala na ang bagay na kasalukuyang nasa noo ni Yun ay isang sinaunang kayamanan na tinatawag na Tongsyang Yun. Naisip niya kung ano ang hitsura ng batong ito, at itinuon ang pansin sa mukha ni Yun, nang umisi at napabulalas na ito ay aasahan mula sa isang alagad ng Qinhuan clan. Natuwa pa siya na nakilala ni Juan ang anting-anting na ito, at naalala ni Juan na, ayon sa mga sinaunang alamat, tens ng milyong taon na ang nakalilipas, may isang taong nakapulot ng batong ito, at sa pamamagitan ng pag-activate nito,
lubos na tumaas ang espiritual na antas at naging makapangyarihan, tagapamahala. Gayunpaman, pagkatapos lamang ng 5 taon, ang lahat ng puwersa ng buhay ng lalaking ito ay naubos, at namatay siya sa pagsumpa sa kayamanan. At mula noon, sino man ang kumuha ng kanilang mga kamay sa tungsiyang, hindi niya inaasahan ang ibang kapalaran. At sa pag-alala nito, naisip ni Juan ang batong ito na lumulutang sa itaas ng malaking bilang ng bungo na nakasalansan sa ibabaw ng isa't isa, matamang nakatingin kay Yin. Binanggit niya na bagamat hindi niya alam kung paano niya ito nakuha, ang lahat sa mundong ito ay dapat sumunod sa batas ng tao. Kinuha niya ang isang salamin mula sa kanyang bulsa, hinagis niya ito kay Yon at tinanong kung talagang iniisip niya na ang kapangyarihang ito ay walang sariling halaga. Pinayuhan niya siya na tingnan ang kanyang sarili at tingnan din kung ano siya, na sinasabi sa kanya na itigil ang pagkukunwari ng mga maling ilusyon. Sa pagtingin sa kanyang refleksyon sa salamin, si Yon ay nanginginig, natagpuan sa pagkamangha at nanginginig, na sinasabi na ito ay imposible. Dahil sigurado siya na siya ay nakatadhana ng hindi bababa sa 800 taon, ang kanyang mukha ay tumanda ng husto sa napakaikling panahon at sumusulong. Isang matalim na kahangalan ng magical energy. Sinira niya ang salamin at galit na nagtanong kung bakit siya nagkaganito. Sinabi ni Juan kami na ang kayamanang ito ay isang demonyong sumisipsip ng kanyang puwersa sa buhay. Naisip niya na ang paglalahad ng katotohanan ay napakahusay ng mga tao, ngunit iba ang sinabi ng kanyang ekspresyon, at tumingin pa siya ng kaunti ng masama kay Yin, nagalit, inutusan siyang isara ang kanyang bibig at hahawakan ang kanyang buhok na may nanginginig na kamay, napansin na kung siya ay ibinalik niya ang kanyang inutang, ibibigay sa kanya ng kanyang guru isang elixir na magpapanumbalik ng kanyang puwersa sa buhay. Puno ng pawis ang buong katawan niya dahil sa paile, at nagpasya siyang kung gagamitin niya ng matalino ang batong ito, babagsak ang buong mundo sa kanyang paanan. Si Juan ay lumalaban, nagsimulang maglabas ng magical aura, inilapit ang kanyang palad sa burol, sa espada, at ipinalagay na si Yon ay nabaliw na sa wakas. Napansin niyang na-brainwash siya ng batong ito, ngunit lalo lamang nagalit si Yon, ipinaalala sa kanya na sinabihan na niya itong isara ang kanyang bibig, at kinagat ang kanyang daliri hanggang sa damyugo ito, at pagkatapos ay pinahiran ang dugo sa bato, na naging sanhi ng paglabas nito ng mas malakas. Magical energy, napapaligiran ng mga agos nito, yun iniunat ang kanyang mga braso sa gilid, tinatamasa ang kapangyarihan at nag-concentrate ng makapangyarihang magical attack, na ipinadala niya kay Juan, na nag-utos sa kanya na mamatay. Nag-activate si Juan ng Sword Strike, na pinutol ang attack ng ibang tao. Gayunpaman, sa kabila ng katotohanan na siya ay medyo malakas. At nagtanong, ano ito? Ang bagay ay ang kanyang counter-attack, bagaman ito ay hamina. Si Yun's spell, ay hindi pa rin ito ganap na nawasak, at sa makatuwid si Juan ay nakatanggap ng kaunting pinsala. Nag-spray ang dugo sa hangin at inihahanda ni Yon ang kanyang mga tauhan, nakangisi habang nanunood, at napagtanto ni Juan na hindi ito ang pangalawa kundi ang ikalimang antas. Lumuhad siya, bamantong hininga at bahagyang ibinaba ang damit mula sa balikat, tiningnan niya ang simbolo na nakadikit sa dibdib niya. Biglang, ang streams of magical energy ay itinuro kay Yon, at napilitan siyang tumabi para maiwasang maapektuhan nito. Tumangala siya sa inis, napansin niya si Yin, medyo mas mataas, na kahit nanginginig sa takot, iniabot pa rin niya ang mga palad niya kay Yon para atakihin siya. Galit na galit niyang tinawag ang mga pangalan nito, tinanong kung paano siya naglakas loob na magsaya laban sa kanya. Nagpadala siya ng makapangyarihang agos ng magical energy patungo sa kanya, at natakot si Yin, napansin ito, ngunit si Juan, na tumakbo palapit sa kanya sa oras, itinulak siya sa isang tabi, inalis siya sa trajectory ng attack at hinarangan si Yon spell gamit ang kanyang sword. Tanong niya, hindi ba niya sinabing umalis siya? Tinakpan lang ni Yin ang isang mata pero hindi sumagot. At si Yon, na sinasamantala ang katotohanan na si Juan ay bahagyang nag-ambala, ay tumakbo sa attack, hindi pinahintulutan siyang makakuha ng kanyang mga bearings at makakuha ng isang fighting stance. Si Juan, na nagmumura sa isip, ay napagtanto na huli na ang lahat, at muli niyang tiningnan ang simbolo na nakadikit sa kanyang dibdib, napansin niyang unti-unti itong naglaho at nag-evolve. Sa sandaling iyon ng si Yon, na tinatawag siyang mga pangalan, ay nag-utos sa kanya na huwag lumipat sa lugar, ang simbolo na ito ay ganap na nawala,
at ang buong katawan ni Juan ay tila kumikinang dahil sa enerhiya na umaapaw sa kanya. Sa sumunod na sandali, inilunsad ni Yon ang kanyang atak, butas ang butas sa katawan ni Juan. Ngunit ito pala ay isang ilusyon na nawala na lang sa manipis na hangin pagkatapos ng sugat na ito. Tanong ni Yon sa sarili, nawala nga ba si Juan? Pagtaas ng kanyang ulo, napansin niya si King Wu sa hangin na nakatutok, iniunat ang kanyang palad pasulong, lumikha ng isang ilusyon at tinatawag ang kanyang mga pangalan. Galit niyang tanong, talaga bang ginawa niya ito? Inutusan niya itong mamatay at nagpadala ng magical attack patungo sa kanya. Napasigaw si King Wu, napagtanto na hindi niya may pagtanggol ang sarili mula rito. Gayunpaman, bago siya mapinsala ng pag-ataking ito, isang makapangyarihang agos ng mas malakas na salamangka ang lumitaw sa gitna nito, na tumaas ng mataas, sinisira ang pag-ataking ito. Nanlamig sa gulat, bumuka ang bibig ni King Wu sa pagkamangha at nanlaki ang mga mata, nakatingin sa nagwawala na mga agos ng magical energy, pati na rin ang silhouette ni Juan, na unti-unting nakikita dito, tila nag-iba pa siya, nagiging seryoso at nagbabanta at nagdidiin, mas humigpit ang labi niya. Tumingin siya kay Yun. Bahagyang ipinikit ni Juan ang kanyang mga mata at tumingin sa iyo at mas maraming magical energy ang lumitaw sa kanyang paligid, at tuluyang nalaglag ang selyo na kanina ay nakadikit sa kanyang dibdib, gumuho kahit na mukhang mas nananakot si Juan. Ngumisi si Yun at tumakbo papunta sa kanya, nagtatanong kung talagang pinili niyang harapin ang kanyang kamatayan. Sa halip na tumakbo palayo, determinado siyang natagpuan, at nang nasa tabi na niya si Juan, itinulak niya ang kanyang sandata, na naghahanda sa pag-atake dito. Kasabay nito, nagpakawala siya ng magical energy upang madagdagan ang damage ng attack, ngunit si Juan, na nakatayo pa rin sa pwesto, ay mahinahong itinulak ang kanyang palad, pinakawalan ang sarili niyang magical energy upang ipagtanggol laban sa attack na ito. Nang ang flash na lumitaw mula sa banggaan ng dalawang magkaibang enerhiya ay hamina, si Yon ay pumikit at ang kanyang pagkabigla ay napakalakas na hindi man lang siya agad makapagsalita ng anuman. Sa wakas, nabawi niya ang kanyang katinuan at nagtanong ng pagkamangha, paano ito naging posible? Ang reaksyong ito ay dahil sa paghinto ni Juan ng sibat gamit lamang ang kanyang palad, at hindi naintindihan ni Yun kung paano niya ito hinaranggan ng ganoon. Umuumbok ang mga ugat sa kanyang mga braso sa sobrang pagdiin niya sa sibat. Ngunit si Juan ay tila hindi masyadong tensyonado at payak na nakatayo habang seryosong nakatingin sa kanyang kalaban. Si King Wu na bahagyang nakabuka ang bibig sa pagkamangha, natigilan at nagtanong sa sarili, ganoon ba talaga kalakas si Juan? Samantala, itinaas niya ang kanyang palad, nag-concentrate ng magic energy malapit dito, at ipinahayag na para harapin si Yun, isang patak lang ng spiritual power ay sapat na. Siya ay tumingin sa kanya na may pagmamataas at mapanghamak na tingin, at si Yun, nanginginig sa galit, ay nagtanong, paano siya magsasabi ng ganyan? Galit siya na ininsulto siya ni Juan, at itinaas niya ang kamay na nakahawak sa sibat at naghanda upang maghatid ng panibagong pag-atake. Ang mga agos ng kanyang magical energy ay umiikot sa hangin kasabay ng pagtaas ng hangin, at iniutos ni Jung na mamatay si Juan. Si Juan, nakangisi, sinabi na nawala siya sa sandaling tinanggal niya ang selyo at inilagay ang kanyang palad sa harap, na nag-activate ng enerhiya na bahagyang naiiba sa isa na karaniwan niyang ginagamit. Handa na siyang gamitin ang Kindian sword technique, at lumitaw ang isang sword sa tabi ng kanyang palad, at nang hawakan niya ang hilt ng sword na ito gamit ang kanyang kamay, isang malaking dragon na hinabi mula sa magical energy ang lumitaw sa kanyang likuran. Unti-unting nabuo ang katawan ng dragon na ito, na nagiging mas kakaiba, at nang sa wakas ay natuon ang tamang dami ng enerhiya sa paligid nito, ang halimaw, na ibinuka ang bibig, ay sumugod, patungo kay Yun, na natigilan sa pagkamangha. Ibinuka niya ang kanyang bibig sa pagtataka at tumingin sa pag-atake na paparating sa kanya sa takot, ngunit wala siyang magawa upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Sa sumunod na sandali, isang makapangyarihang agos ng magical energy ang dumaloy sa kanya, na nagpakalat ng kanyang enerhiya, at dahil sa kung gaano kalakas ang pag-ataking ito, hindi. Nahawakan ni Yun ang kanyang sibat sa kanyang mga kamay at lumipad pabalik.